Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ay sama-sama nating pag-aralan muli ang salita ng Panginoon. Ako po ay nakahandang magbigay uli ng mensahe tungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So last meeting, pinag-usapan po natin ang aral ng Panginoon na kinakailangan nating manatili matapos nating matanggap yung biyaya ng Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng pagkakataong maligtas. So, ang aral po ng Panginoon sa atin sa Matthew 24 verse 13 ay kung mananatili tayong tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas, at ang itinuturo din ng Banal na Espiritu ay turuan tayong manatili sa ating Panginoon. So, last meeting, naipangako ko sa inyo na ibigay sa inyo yung mga ilang talata sa Biblia na nagsasabi na kung bakit kinakailangan nating manatili sa katawan ng Panginoon. So, yung mga biblical teaching that saying save is conditional. So, ano ba yung mga katuruan na yun at ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan pagdating doon sa pananatiling ligtas sa ating Panginoon? Ano po ba yung mga kondisyon? Ano po ba yung mga nais pa ng Panginoon sa atin? Ano po yung proof na ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan upang tayo ay magtagumpay? Una sa lahat, sabi ng Panginoon sa John 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. So makikita natin ang pagiging totoong alagad ng Panginoon kung susunod tayo sa mga katuruan ng ating Panginoon. So natatandaan natin, maraming itinuro Panginoon last meeting. Nabanggit natin na kinakailangan talaga tayong manatili at huwag nating pabayaang mawala ng pag-asa yung pagkakilala natin sa Panginoon. So may mga kondisyon pala tayo na dapat gawin upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Yung pananatiling ligtas ay kinakailangan ng mga ilang bagay para natin matanggap yung pangako ng ating Panginoon. Mahalaga po yung tinuturo ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Kaya pag hindi po tayo nanatili sa katuruan ng ating Panginoon, sabi hindi niya tayo alagad, at marami sa ating sa sanlibutan ngayon, marami pong nagtuturo nakakaiba sa aral ng ating Panginoon. Ano man ang denomination natin, saan man tayo kabilang, kung ang aral ng Panginoon ay taglay natin, tayo yung tinuturing ng Panginoon na kanyang alagad. So mahalaga ang Panginoon ang nagsasabi na ikaw ay alagad ko sa pamamagitan ng pagpakilala na tayo sumusunod sa kanyang aral. So, isa sa aral ng Panginoon para makita natin kung bakit kinakailangan nating manatili sa ating Panginoon o kung bakit kinakailangan nating patuloy na makapanatili sa Panginoon. Ito yung katuruan niya sa aklat ni Juan. Sa John 15:1-6, may sinasabi po ang banal na kasulatan dito. Sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. So, ang pagiging puno ng ubas ng Panginoon ay mahalaga. Kaya nga doon sa aral na mananatili tayo sa Kanya, tayo ay nananatili sa puno, which is ang sa ating Panginoon. So, sabi rito, sabi sa verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Kaya nga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, yung Ama pala ang siyang vine dresser na tinatawag. Siya yung tagapag-alaga ng puno, which is ito yung, kung ihalin tulad natin ngayon, ang puno ay nagpapakita na ito yung kanyang iglesia ng ating Panginoon o yung church ng ating Panginoon. Sabi dito, inaalis niya yung bawat sangang hindi nagbubunga. So, ang Ama ang siyang tagapag-alis ng mga sangang hindi nagbubunga. So, ang sanga rito ay tayo itong mga nagkaroon ng kaligtasan at nahugpong tayo sa katawan ng ating Panginoon o napasama tayo sa puno ng ubas. So, kung titingnan natin isang
isang talinhaga rin sinabi na ito ng Panginoon, kung ang Ama pala ang may kapangyarihan magtanggal sa atin sa anak, kung papaano natin natutunan na ang Ama rin ang siyang dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa anak. So, hindi natin alam pala minsan kung tayo ay pinutol na o hindi. At ang isang palatandaan na kung ikaw ay pinutol ng Ama, hindi ka nagbubunga. Sabi rito, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Kaya at kanya namang pinuputulan at nililinis ang sangang nagbubunga upang mamunga ng lalong sagana. So, parang pala makapamunga yung isang sanga na nakahugpong sa puno ng ubas, which is ito yung ating Panginoon. Inaalis niya yung mga sagabal o yung mga nakakabit din sa puno na hindi namumunga, na nagiging kaagaw sa mga sustansya na nagmumula sa puno. So, kung titingnan natin pwede natin palang sabihin na ako ay may bunga, o pwede rin nating sabihin na ako ay hindi namumunga. At kung titingnan natin, kung meron nakakaalam na kung ikaw ay namumunga o hindi, dalawa lang yung taong pwedeng makaalam. Ikaw at yung mga tao sa paligid natin. At kung merong ultimate na persona na makakaalam ng lahat ng bagay nito, walang iba kundi yung Ama. Kaya pwede nating sabihing namumunga ako, pero kung matagpuan pa rin din tayo ng Ama na hindi tayo namumunga, ay posibleng putulin niya tayo. Sabi sa verse 3, nililinis niya kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So yung salitang ipinahayag ng Panginoon ang siyang dahilan kung bakit tayo nililinis o para bang pinoproning tayo. At yun din yung palatandaan na tayo ay magkakaroon ng pagkakakilala na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Yung salitang ipinahayag ng Panginoon ang nagsasabi kung ikaw ay namumunga rin at kung bakit ikaw ay malinis din. At sabi rito sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. So, isang katibayan pala talaga na kinakailangan nating manatili sa ating Panginoon. Pag sinasabi nating nananatili tayo sa Kanya, tayo yung sumusunod. Sabi nga kanina sa John 8:31, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay kayong mga alagad ko. Kaya nga dito, kung tayo mananatili sa ating Panginoon, ang sabi niya, mananatili din siya sa atin. So, yung pagbubunga natin ngayon ay magkakaroon ng kasiguruhan kung nananatili ang Panginoon sa atin. Ano ba yung bunga na tinuturo dito sa atin at anong klaseng bunga ba yung hinahanap ng Panginoon sa atin? So, sa marami naming pag-aaral, merong dalawang bunga na hinahanap ang Panginoon sa isang tao. Una, yung bunga ng iyong pananampalataya. Personally, tayo ba ay nag-grow, nag-mature ba tayo sa pagiging buhay Kristiyano? At pangalawa, meron na bang tao na nakakilala sa Panginoon dahil sa iyo kasi nag-share ka? Isinare mo yung mabuting balita rin ng Panginoon. Pero kung hindi tayo natagpuan sa dalawang klase ng bunga na yon, so ibig sabihin yung salita ng Panginoon, ang hindi pa tayo nalilinis ng salita ng Panginoon kasi ang bunga po ng paglilinis ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Nagkakaroon po tayo personally ng transformation kung tayo nabubuhay ayon sa laman dati, after na tayo inilinis ng Panginoon at naihugpong sa kanyang katawan o sa puno, tayo po ay may bagong personality. Natatandaan niyo yung pinag-aralan natin last time, we are new creation in Christ, so bagong tayong nilalang. Kaya nga sa salimutan ito, after na tayo nagkaroon ng bagong kalalagayan sa harap ng Panginoon, so kinakailangan nating manatili at sa pananatili natin, doon tayo magkakaroon ng bunga. Kaya nga kung tayo ay hindi pa nananatili sa ating Panginoon, yung salitang ipinahayag niya, sabihin, hindi pa po ito tumatalab sa atin o hindi pa natin ito sinusunod. Kaya nga sabi rito, manatili kayo sa akin, mananatili din ako sa iyo. Hindi magbubunga ng sagana ang hindi nananatili sa puno. Kung tayo hiwalay sa puno, hindi po tayo magbubunga.
at hindi kayo magbubunga kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. So, mahalaga pala talaga yung pananatili. Wala pong once saved, always saved. So, kung ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon ng kaligtasan, so panghawakan natin yung kaligtasan na yon, at habang pinaghahawakan natin yung kaligtasan na yon, nanatili tayo sa aral ng ating Panginoon. At yung aral ng Panginoon sa atin ay isa na itong manatili tayo sa Kanya. At kung tayo nananatili, ang nakita natin dito, kailangan pala natin magkaroon ng bunga. Yung bungang personal natin, yung bungang spiritual, at higit sa lahat, yung bunga ng ating pagiging alagad ng ating Panginoon. Meron din taong nakakilala sa Kanya dahil sa iyo. Sabi ng Panginoon sa verse 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin." So, minsan hindi natin alam na nahihiwalay tayo sa Panginoon. Siguro sa episode 10, ibabahagi ko sa inyo yung mga reason kung bakit tayo nahihiwalay sa Panginoon. So, ang sabi rito, wala kayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya, sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin. At hindi natin minsan namamalayan na tayo pala hiwalay na sa Kanya. So, pag-usapan natin next meeting talaga, mahalaga pala yun. Para hindi tayo mahiwalay. So, pag alam natin ang dahilan kung bakit tayo nahiwalay, dapat ina-avoid natin yung mga bagay na yon. At ang sabi sa verse 6, ang hindi nanatili sa akin ay gaya ng mga sanga, ay tatapon at matutuyo. Ang gayong mga sanga ay itinitipon at nihahagis sa apoy at nasusunog. So, parang nakakatakot din pala, hindi pala basta pagiging Kristiyano lang ang buhay natin. Ang kailangan pala natin sa pagiging buhay Kristiyano ay tayo ay nagkakaroon ng bunga o nagiging fruitful tayo. At sabi nga, pag hindi tayo namunga, puputulin tayo ng Ama. At once na tayo naputol, na-detach tayo do sa puno na siyang pinagkukuhanan natin ng nutrients para tayo ay mabuhay. So, ang sabi, puputulin tayo at matutuyo at ihahagis sa apoy. So, alam natin yung apoy na tinutukoy dito, kung ito naman ay literal na apoy, talagang masusunog yung mga tuyong sanga. Pero kung titingnan natin yung pinapaliwanag dito ng Panginoon, tungkol sa paghahari niya, sa kaharian ng Diyos ay walang tuyong sanga ang mapupunta. Lahat ng tuyong sanga ay ihahagis sa apoy, at ang apoy na yan, nire-represent niya yung impyerno na siyang nagiging dahilan kung bakit mapaparusahan ang bawat isa. So, nakita natin na kinakailangan pala tayong manatili sa puno, sa ating Panginoon. At makakapanatili lamang tayo sa Kanya kung patuloy tayong susunod sa ating aral. Kung natatandaan natin, pinag-usapan din natin ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10. Kung i-deny niyo ako, kung itatakwil niyo ako sa harapan ng maraming tao, itatakwil din ko kayo sa harapan ng aking Amang nasa langit. So, kung titingnan natin, mahalaga yung pagsunod sa ating Panginoon at lalo higit sa mga aral niya para tayo ay mapatunayang alagad ng ating Panginoon. Marami pong Kristiyano nagsasabi na sila ay alagad ng Panginoon. Pero kung titingnan niyo po, hindi lahat sumusunod sa aral ng ating Panginoon. Yung iba po nabaptize at dahil sa takot sa impyerno, hindi po dahil sa nananalig sila sa ating Panginoon. So, faith po ang kailangan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po yung fear. Kaya nga, pag ang motibo ng pakikipag-isa natin sa Panginoon ay para lang maligtas at hindi siya gawin nating Panginoon, hindi po natin masusunod yung another condition after na tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Kailangan po tayo na natili sa aral ng Panginoon upang tayo ay makasunod sa kondisyon ng magliligtas sa atin. So, nakita natin sa John chapter 15, maliwanag na merong pumuputol sa sanga. At ang sanga na pinuputol
ay matutuyo at ihahagi sa apoy. At ang nagpuputol dito yung Diyos na siyang nakakaalam kung ikaw ay namumunga o hindi. So, kung tayo namumunga, alam natin, meron tayong pruweba sa buhay natin, nagkaroon tayong transformation, at higit sa lahat, nagkaroon tayo ng nadala sa ating Panginoon. Sa Romans chapter 11, ganito rin sinasabi ni Paul regarding sa pagiging adopted natin sa puno ng ulibo. Sabi rin dito, kung pinutol ang ilang sanga ng punong ulibo at ikaw ang sanga ng ulibong ligaw, ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito. Huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang siyang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako ay maidugtong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya't huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. So, tandaan natin, once na tayo naging bahagi ng katawan ng Panginoon, so, ang punong ulibo rito ay nagre-represent din ng iglesia ng ating Panginoon. At kung paano pinutol yung original na sanga na nakadugtong sana sa ating Panginoon. So ito po yung original na sanga, ito po yung mga Israelita. At ang ugat ay walang iba kundi yung ating Panginoon na siyang pinagkukunan ng lahat ng pag-asa natin. Kaya nga rito, kung tayo ay nagkaroon ng puwang sa puno ng ulibo dahil merong mga Israelita po na hindi nakinig, hindi nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga tayo, kung tayo ay nanampalataya, naihugpong tayo. Tayo ay naging bahagi rin ng katawan ng, ang tawag po sa atin, mga sangang ligaw na idinugtong. Kaya nga kung tayo ay dinugtong na sa puno ng ulibo, ang sabi rito, huwag tayo magmalaki, sa halip ay matakot ka. So bakit tayo matatakot? Kasi nga yung original na sanga ng ulibo ay pinuputol. Ito yung Israelita. Kaya nga doon sa unang text na binasa natin, yung mga naniniwalang Hudyo sa kanya ay lumapit sa kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung kayo mananatili sa aral ko, tunay nga kayong mga alagad ko. So, sabihin, kung ang original na sanga ay hindi pinaghinayangang putulin sa puno ng ulibo dahil sila ay hindi nanalig sa Panginoon, tayo pa kaya kung hindi tayo mananatili na nananalig sa ating Panginoon? So, nakakatakot din pala minsan na hindi natin alam na tayo pala ay pinutol na hindi natin namamalayan. Sabi sa verse 20, totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa inyong pananampalataya. Huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka, sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghihinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo ay puputulin din. So, puputulin din pala tayo. Ang kondisyon sa atin kung hindi tayo mananatili doon sa ating Panginoon. Kaya nga kung tayo inaanyayahan ng Panginoon sa kanyang aral at mababasa natin sa banal na kasulatan na kinakailangan nating manatili para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So muli, tulad ng mensahe ng Biblia, pinaalahanan ko ang bawat sa ating nakikinig after na tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, tinanggap natin yung kapatawaran ng Panginoon. So tayo ay magkaroon din ng pananatili sa ating Panginoon. Kaya kung hindi tayo mananatili sa Kanya, ang sabi, puputulin din tayo, katulad ng orihinal na puno ng mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. So tayo, mga idinugtong lang, mga Gentiles, ito yung mga idinugtong ng Panginoon sa Kanyang anak. Tayo yung inilapit ng Diyos sa Kanyang anak. Kaya nga kung tayo ay
natuto na, natanggap na natin yung pagpapatawad ng ating Panginoon, pinagkalooban ka na ng karapatang magkaroon ng buhay na walang hanggan. So manatili po tayo, huwag tayo pong magpabaya sa ating pagiging buhay Kristiyano. So ang iglesia po ay katukatulong ng mga mananampalataya kung paano sila makakapanatili. At once na tayo nananatili sa ating Panginoon, hindi tayo puputulin ng Ama at sa halip tayo ay magbubunga. Kaya nga yung mga dapat nangyayari sa atin, alam natin after na tayo tinanggap ng Panginoon. Maliwanag pa yung sinasabi sa Matthew 28 verse 20, yung Great Commission. After ng tayong mabautismo, ang sabi, turuan pa silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Kasama po itong pananatili, kasama po itong pagkakaroon natin ng bunga sa utos ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay susunod, after na tayo ay nabautismuhan, susunod pa tayo sa aral ng Panginoon, hindi po tayo mapapahamak at hindi mawawala yung kaligtasang pinagkaloob sa atin. So sa harap ng Panginoon, mahalaga na maging tapat po tayo sa Kanya. So kung tayo'y tinanggap natin siya dahil nananampalataya tayo, so manatili po tayong nananampalataya. Ang sabi rito ay puputulin niya kung sino mang hindi nananatili sa pananalig sa Diyos. Imagine natin kung ang Panginoon ang puno ng ubas, siya yung church, tayo pala ibinibilang ng Pang-Diyos sa Kanya. So ang Diyos ang nagdadagdag datin sa atin ng mga taong inililigtas. Kaya nga kung tayo ay mga hintil at nagkaroon tayo ng puwang sa puno ng olibo, naging dahilan din yung pagtanggi ng mga dapat sana'y original na sanga. Ito yung mga Israelita doon sa pananalig sa ating Panginoon. Kaya nga kung merong Israelita na mananalig din sa ating Panginoon, sila po yung mananatili, sila po yung matitira na hindi pinuputol sa katawan ng puno ng olibo. At tayong mga idinugtong, may tendency rin tayong putulin kung hindi rin tayo mananatili. Kaya nga ang payo ni Pablo, ang sabi, manatili kayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sa unang Korinto chapter 15 verse 1, sabi ni Apostle Paul din dito, ito isang uh, uh, reminder sa atin na magpakatatag tayo. Ito po yung sinasabi sa verse 1 and 2. Mga kapatid, ngayon ay pinaalala ko sa inyo ang magandang balita na pinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balita ang inyong tinanggap at na naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. So yung mga aral na tinanggap natin, ang isang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Yun yung ating mga saligan, yung aral, yung sound doctrine, yung teaching ng Panginoon, ang pinapaalala sa atin ni Paul na siya rin ipinangaral niya. Kaya sabi rito sa verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong panghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. May condition. So, yung kaligtasan ay matatanggap natin kung matatag nating panghahawakan ang salitang ipinangaral ni Paul sa atin. Kaya nga kung tayo ay naabot ng katuruan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga alagad, ng mga sumulat ng gospel, lalo higit ng epistle, so tayo rin ay dapat maging matatag sa mga pinanghahawakan natin. Hindi dapat pala tayo basta nasisiklot-siklot ng mga aral ng salibutan. But instead, ang sabi, maging matatag kayo sa mga salitang ipinangaral sa atin. At ang sabi nga, ang karugtong na sa verse 2, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. So, mawawala yung ating kaligtasan sa pamamagitan ng hindi natin binigyan ng kabuluhan yung ating pagsampalataya sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi, maging matatag niyong panghawakan. Kung hindi natin tatatagan, kung hindi natin panghahawakan mabuti, mawawala ng kabuluhan ang ating pananampalataya. At pag nawala ng kabuluhan yung pananampalataya na rin na yun, wala rin magiging kabuluhan yung pag-asang idinudulot ng pananampalataya. Kaya nga sa pamamagitan
ng banal na kasulatan na siyang nagbibigay sa atin ng instruction, ng guidance. Dapat patuloy natin itong pinanghahawakan at matatag natin itong pinanghahawakan. Hindi lamang basta pinanghahawakan, kundi matatag. Sabihin, kahit anong sabihin na nakapaligid sa iyo, kung alam mo na itong itinuturo ng banal na kasulatan, yun ang panghawakan natin at yun ang ating magiging saligan ng ating mga pananampalataya. Ang dami na pong katuruan ngayon na napakadaling sundin. Pero ang nalilimutan nila, ano ba talaga yung nakasulat sa Biblia na itinuturo ng Panginoon sa atin. Sa Colossians chapter 1 verse 22 to 23, ang sabi rito, ngunit naging tao ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos nang sa gayon ay maiharap kayong banal, walang kapintasan at dungis. Subalit, kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. So, ibig sabihin, may pag-asa palang mawala ng kabuluhan yung ating pananampalataya kung hindi tayo mananatiling tapat at matatag na sa ating pananampalataya. Kaya nga yung pag-asa na yun, ano ba yung pag-asa ng mabuting balita na ating narinig? Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ako bilang naglilingkod sa Panginoon, hindi ko po itinuturo yung once save, always save. Ang tinuturo ko hanggang doon sa pananatili at sa next meeting, ituturo ko yung sa inyo yung dahilan kung bakit ano yung palatandaan na tayo hindi na nananatili. Ano ba yung mga bagay na ginagawa ng mga tao na hindi nananatili matapos siyang maging Kristiyano. So dito, ang sabi rito, ang paalala sa atin, subalit kinakailangan niyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod niya para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sakop po tayo ng pangangaral ng ating mga alagad. Kaya tayo, huwag nating pabayaang mawala yung pag-asa na yan. Binigyan na tayo ng pagkakataon, huwag nating pabayaan. So, ibig sabihin, pahalagahan natin. Sa halip, magdiwang tayo, mag-rejoice tayo. Lagi tayong pasalamat sa Diyos kasi binigyan niya tayo ng pag-asa. Mahirap ang kalalagayan ng mga taong hindi nakarinig ng salita ng Diyos at hindi nakapanampalataya. So, hindi lamang tayo tinatawag na Kristiyano pala dapat. So, dapat dito nanatiling tapat at matatag. So, bilang mga kapatid sa Panginoon, tayo ba talaga ay matatag na? Tayo ba talaga ay pinanghahawakan ba talaga natin yung salita ng Diyos? Tapat ba tayo sa pagsunod sa ating Panginoon? Sa Hebrew chapter 6, sabi rito verse 4, sabi, sapagkat papaano kung papanbalikin upang magsisi at ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. So sabi rin ng writer, sabi rin ni Paul dito, papaano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Di ba? Dati naliwanagan na sila, nakalasap na at ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ano nga ba yung kailangan gawin kung bakit tayo ay kinakailangan panumbalikin? Paano ba kaya tayo makakapanumbalik? May idea ba tayong lahat kung paano tayo makakapanumbalik matapos tayo wala ng pananalig? Nakarinig na tayo, nagkaroon na tayo ng pag-asa, and suddenly ay hindi tayo naging matatag. Sa halip ay nagpabaya tayo at namuhay ka muli sa dati nating pamuhay. Kaya kung tayo nakalasap na ng mga aral nagmumula sa Panginoon, so dapat tayong makapanatili. Sabi nga sa verse 5, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahon na darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos.
So, nakakahiya, sarap ng Diyos yung ating ginagawa kung tayo ay tatalikod. At ang totoo nga, sabi nga, kapag sila'y matalikod, makatapos makalasap ng aral na ito, hindi na sila maaring papanumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako ang ating Panginoon at binibilad sa kahiyan. So mga kapatid, isang maliwanag na paalala ng Panginoon sa atin. Huwag nawang mawala ang pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag nawang dumating sa punto na tatalikod tayo sa Kanya. So sa halip magkaroon tayo ng katatagan, magkaroon tayo ng pananatili at lagi nating alalahanin yung aral ng Panginoon. So ang aral ng Panginoon ay nakasulat lahat sa banal na kasulatan, kaya hindi dahilan po yung hindi ko alam. Patuloy po tayong magsaliksik at patuloy po tayong mag-aral, at sa susunod yung episode 10, tuturo ko sa inyo yung mga palatandaan kung tayo ay tumalikod na o nag-backslide na. Ano ba yung mga gawain ng mga taong tumatalikod sa Panginoon? Ano ba yung mga hindi na nila ginagawa tulad nung una? So mga kapatid, muli isang magandang mensahe po ng Panginoon sa atin, yung alam natin na pwede palang mawala yung kaligtasan ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga kung tayo naghahangad talaga seryoso sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, manatili po tayo sa aral ng Panginoon. At habang tayo nanatili, kailangan po natin magbunga. Ang isa pong meron tatlong palatandaan na ikaw ay alagad ng Panginoon. Una, kung nananatili ka sa aral niya. Pangalawa, kung mahal mo ang Diyos ng buong puso, kung kaluluwa, and mahal mo rin yung mga kapatid. And pangatlo, ikaw ay nagbubunga. So yung 3 mark of disciples, mahalaga po yun. So sana matagpuan ng Panginoon sa atin yung palatandaan na yon na tayo totoong mga alagad ng ating Panginoon. Okay, sa susunod muli na pag-aaral, muli ay babahagi ko sa inyo yung mabuting balita, yung salita ng Diyos, at ang palatandaan ng kung tayo ay tumalikod na. So mahalaga na dapat natin malaman na yung mga bagay na hindi na ginagawa para maiwasan po natin yon at para makapanatili po tayo. So manatili po tayong may kaligtasan matapos tayong patawarin at tanggapin natin ang Panginoon sa tubig ng bautismo. Manatili po tayo at higit sa lahat magkaroon tayo ng bunga. God bless sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy nating maranasan ang pag-ibig niya at lalong higit ang kagalakan sa ating paghihintay sa ating Panginoon. Manatili po tayo sa aral niya at higit sa lahat ay huwag nating iwaksi yung salita ng Diyos. Patuloy po tayong mag-aral at maging habit po natin yung basahin natin, pag-aralan natin yung kanyang salita. Sumayin niyo muli ang pagpapala ng Panginoon at hanggang sa muling pagkita-kita. God bless us all.